Parang nagki-clip. Lagyan natin ng speaker. Okay, speaker dito, tapos dito input. May kalumaan na kasing unit na to. Channel 1. Ba, maingay. Maingay ah. Ito, wala ring audio. Okay. Lexus audio naman na MA18. Tinanggal ko na yung transformer bago ko naisipan i-vlog. Okay? Kasi ayaw niya mag-start dito. Ayaw mag-start. Okay? Ayaw mag-start oh. Hindi ko may pa-plug in or pwede naman yata kahit na walang transformer. Sige nga, teka lang ha. Pakita ko sa inyo kung kaya. O yun, meron naman pala display siya eh. Oh, tingnan nyo, ayaw mag-start oh. Ayaw niya mag-start. Okay, tuck switch yan. Ngayon, ang ganitong klaseng design, mahirap baklasin yung front panel na hindi mo iangat ito. Kailangan mo iangat muna ito bago mo tanggal yung front panel dyan. Bago mo mapalitan yung control, yung switch, or yung mga ilaw, or basta ito troubleshoot mo yung front panel. Hindi mo siya matatanggal hanggat hindi mo inangat ito. Kaya medyo mahirap siya. And then ito pala, yung sa previous na gawa natin na Lexus na 1.8, halos isa sila ng disenyo, pero magkaiba yung gawa. Ito yung sabi ko na, ito yung cover nyo. May cover siya dito, may cover siya dito. And then, basta dalawa yung wire nyo. Magkaiba sila, okay? Ngayon, ito, palitan muna natin ito. Palitan muna natin to, tsaka tayo mag-proceed sa trouble niya. Ang issue nito ay parang, sabi ni Bossing, nagki-clip yung isang channel yata or channel 2 kapag binovolume mo. Tingnan natin kung nasa amplifier ang problema or nasa input buffer, okay? Pero sa ngayon, patinuin muna natin itong switch niya oh. Kailangan mapagana muna natin to. Okay? Baklasin ko itong panel dito sa may harap niya. Naangat na natin to. Grabe yung transformer nito, sobrang laki. Nabaklas ko na yung front panel niya. Ito. Ngayon, baka i-bus tayo or binabas tayo. Palitan na lang natin. Hindi ako maglilinis this time ha. Hindi ko lilinisan to, bagos palitan ko na talaga kasi meron akong pamalit. Ang problema naman, yung knob niya or yung pinaka-pin niya ay maiksi. Ano ngayon to? Hindi, putulin na lang natin to. Putulin natin, gawan natin ng paraan. May pandikit naman tayong matibay dito eh. Meron tayong 888 dito. Ayun, putulin na lang yan. Tapos, ipatong dyan. Diba? Matibay ito pandikit ko. Okay, mag-alala. Sabihin nyo naman eh, palit ka nga eh, pinutol mo naman. Okay, tanggalin ko yan tapos palitan natin. Hindi tayo maglilinis. Pinalitan ko na. Tingnan nyo, dinugtong ko lang siya oh. Meron akong pandikit na matibay dito. Akala nyo lang oh, 888 yan. Grabe pag kumapit yan, mas matigas pa sa may tiban dyan oh. Bago yan palitan na natin. Okay, diskarte lang, di ba? Para saan kung nag-technician pa tayo kung wala tayong diskarte. Okay, ngayon okay yan, bago yan. Balik natin to, sabay mag-proceed na tayo kung ano mang merong problema dito. Balik ko na yung front panel. And then, ito, parang wala lang nangyari di ba? Ayun, naka-plug in na yun doon. Natin okay na. Ngayon, parang nagki-clip. Lagyan natin ng speaker. Okay, speaker dito, tapos dito input. May kalumaan na kasing unit na to. Okay, ngayon control volume natin. Ay, teka lang, nalagyan natin ng audio muna. Okay, channel 1. Ba, maingay. Ito, wala ring audio. Okay.
Walang audio dito. Maingay. Ba? Baka maaari yung sira nito nasa input. Baka nasa buffer ang problema. Okay? Maingay oh. Ito wala namang audio. Okay. Gawin natin dito. Tingin ko good naman yung amplifier. Baka nasa input. Okay, dating gawi tayo nito. Parang design ng grill. Isa pa naman sila ng design ng grill nito. Baklasin natin tong channel tuloy ako. Channel ako ng channel eh. Baklasin natin tong input buffer. Tapos, trace nga natin. Labas natin to. Tapos paganahin natin sa labas. Okay. Salpak natin dito sa may audio tracer natin. Tapos patinuin natin. Tingin ko parang kwan lang eh. Parang nasa input buffer ang problema. Tinanggal na natin yung input buffer nya. Okay. Ito siya oh. Ayun, naglalagay lang tayo ng extension ulit na wire. Kasi maiksi itong wire, hindi abot dito sa taas. Ngayon, nihang natin yung pinaka main supply nya. Ayan, gumagana na siya. Yung nakahang yan oh. Ayan, para malaya tayo makapag-troubleshoot dito sa may input buffer nya. Okay. Ayun, may input na nakalagay yan. Ayun, laptop natin gumagana oh. Ngayon, ito siya oh. Parinig ko sa inyo. Dito sa may in, normal ah. Normal. Tapos dito channel 1 o channel 2. Normal. Tapos dito sa may control dito. Normal yung tunog. Pagdating dito, pangit yung tunog. Ito pangit oh. Anong channel yan? Channel 1. Channel 1 oh. Yan pala yung parang maingay kanina. Ito. Minsan okay ah. Baka sa switch nya. Or marami lang. Nalagay natin sa may mono. Okay. Or parallel yan. Tingnan natin kung ano magiging tunog. Good yung isa. Ito. Parang good naman ah. Mukhang nagluloko lang. Tapos bridge natin. Bridge. Ayan, naka-bridge ha. Ngayon pangit. Tapos nawala. Wala yung tunog niya oh. Okay. Ay natin, baka may mga umiinit na kwan. Wala naman. Dapat kapag bridge, itong channel 1 na lang sana gagana. Pangit na tunog. Ngayon, balik natin sa may parallel or mono. Okay. Natin kung ano maging tunog niya. Pangit. Pumangit parehas. Try natin, hanapan ko ng switch ito. Try ko muna sa contact cleaner kung kaya sa contact cleaner. Okay, pag hindi umubra sa contact cleaner yan, no choice tayo kundi palitan natin. Sana meron pa akong pamalit. Okay, try ko. Sana may mahanap tayong pamalit. Pero nag-contact cleaner na ako, wala pa rin eh. Ganun pa rin tunog niya. No? Basag itong channel 1 to eh. Oh, volume 1 nga. Ito. Okay pa yung channel 2. Nito. Oh, okay ah. Baka may mga maluwag lang dito. Oh, okay naman siya oh. Okay. Ngayon, dahil sa kalumaan na siguro, try kong paghihinangin itong mga IC. Value niyan ay alam ko 4558 lang to eh. 4558 o 4560. Parang 4560 ang gamit. Okay, paghihinangin ko muna yan. Natin kung anong mangyari. Kapag ganun pa rin, ito. Mapalit na tayo ng switch. Pinag-iinang ko na. Ayan oh. Mas maganda kung may flux kayo.
Sa may flux ko. Mayroon kayong ganito, oh. Yan, lagyan nyo ng flux tapos saka nyo hinangin. Hindi siya gaano magkakapit-kapit or magkadikit-dikit. Mas masarap sa hinangin. Kumbaga, hindi siya mahirap hinangin kapag meron flux. Hindi ako gumagamit ng hindi ako gumagamit ng hot air. Mano-mano lang. Ito lang gamit ko panginang ko, oo. Kaya naman yan. Then, may nangbas nga sa akin na wala daw akong proper tools eh. Kasi daw, hindi daw ako gumamit ng hot air para dito. Sabi ko, hindi naman kailangan ng may hot air talaga eh. Kung kaya mo naman magmano-mano, di ba? Bakit kailangan mo pa ng hot air kung kaya mo naman magmano-mano eh? Okay? Although may hot air naman ako dito. Ay sanay naman tayo sa mano-mano eh. Pag pa naman kaya naman ng pulso natin eh. Okay, ito na, pinanginan ko na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Value niyan is 4,560 nga. Okay. Ayun, ito na magiging labasan niya. Gumagana naman na yan eh. Ito channel 2. Ito kanina, maingay ito dito eh. Okay. Naka-stereo yan Naka-stereo. Ngayon, naka-mono or parallel sa gitna. Okay. Ito, channel 2. Channel 1. Ngayon, bridge natin. Bridge. Mukhang working pa yung switch eh. Bridge, naka-bridge na yan Ngayon kapag naka-bridge ka, yung control na gagana is channel 1 na lang. Channel 1 na lang yan. Although merong ibang mga amplifier na kapag naka-mono ka o naka-parallel ka is channel 1 na lang yung gagana. Pero dito naman, dalawa pa rin yung control pipitin mo. Pero pag naka-bridge ka, isa na lang. Ito na lang siya Yan, gagana. Kapag gumana ito, nag-bridge ka, ibig sabihin may problema yan. Dapat hindi gagana to. Okay, hindi gumana Kasi channel 2 yan eh. Dapat ito lang yung gagana. Ngayon, gagawin naman natin, ipagsara natin yan. Ipagsara natin yung control. Tingnan naman natin kung meron naman siyang out. Dito, magtitesting naman tayo dito sa may out nya. Baka mamaya dito, gumagana dito. Pagdating dito sa may out is hindi gumagana, di ba? Okay, i-short ko muna ito. Ayan, ito pinag-short natin Kasi yung ito, common ground yan. Common ground sa ilalim. Tapos out, in, tapos out yung gitna. In sa taas, out sa gitna. Okay? Ayan, nakapag-short na yan. Balik natin sa may naka-bridge yan, balik natin sa may stereo. Okay? Stereo. Ngayon, anong channel ito? Channel 1 dito sa taas. Ito. Channel 1 to dito. Kung mapapansin nyo, mas lumakas na siya. Kasi dumaan pa ng IC. Kaya mas lumakas na siya. Ito. Meron. Tapos ito. Kailangan meron din to dito. Okay, meron din. Ngayon, i-mono natin. Or parallel, gitna. Ito. Meron. Basag lang yung tunog kasi sobrang lakas. Ayan lang. Ito lang kalaking speaker natin. Hindi niya kinaya. Okay? Ito. Dapat meron din Meron. Inaan ko yung laptop natin. Sobrang lakas eh. Although dito kahit may inaan natin dito. Inaan natin dito. Okay? Sobrang lakas eh. Ngayon, lakas pa rin. Okay na. Gumagana na siya. Bridge pa, bridge. Okay, bridge. Ayan, naka-bridge yan. Kailangan, dalawang channel lang gagana dito. Hindi pwedeng isang channel lang. Dalawa pa rin yun na dapat. Meron. Dito, dapat wala to. Wala to dito. Dapat meron dito. Mapapansin nyo, di ba? Malinaw yung tunog dito. Pagdating dito is basag na kasi nga mas malakas na yung out niya dito. Kasi dumaan pa ng preamp. Dito wala. Okay na, working na. Siguro natulog lang yung hinang sa mga IC.
And then ang gagawin ko, yung mga switch na to, paano mga switch is paginangin ko na muna para sigurado. Okay? Natulog na yung mga hinang niya bago natin siya ibalik. Click ko na yung back panel natin. Naglagay na ako ng speaker and then audio input. Naglagay na ako ng audio input. Tapos, ito naka-on na siya. Ngayon, meron ako napansin, channel 2 nga talaga, nagpo-protect siya pag ginagalaw mo yung control. Dito, walang problema. Ano? Wala siyang problema. Dito, gumagana siya kapag steady mo siyang ganyan. Kaso, pag ginagalaw mo siyang ganyan, ba't na wala na? O yan minsan nagtitrip. Diba? Hindi ko alam kung sa control lang nagtitrip siya pero hindi kung sa control yan dapat walang tunog talaga yan parang magulo pero working siya kasi kung sira yung control niyan kung sira yung control niyan dapat hindi gagana yan hindi kayo maingay. Ito wala normal yung tunog tapos may time okay siya, may time na pag alam mo yan wala siya ngayon eto na naman tayo. Working na yung tunog niya, nagnormal na yung buffer. Dito naman tayo mag-proceed. Ito, medyo duda ako dito sa mga trimmer na nilagay. Boy fix tayo Di-fix natin. Try ko muna. Ang gamit dito, same lang sila ng nito. Save lang sila ng Krill na 20. Same lang sila. Okay, baklasin ko muna ito. Try ko baklasin to. Kargahan natin ng biasing na naka-fix na. Bago ko siya baklasin, nagsukat muna ako ng bias kung sa bias nga lang ba talaga yung problema. Parang wala akong makitang problema sa biasing niya kasi normal yung bias niya Parehas yung may para sila sa may kabilang channel. Ayun, sa 0.3 ito yun Ganda Tapos ito yung isang channel. Di ba? Normal Okay, normal di ba? Wala, boring yung control niya. Boring yung control bago pa Boring yung control niya, chinik ko Yung problema nito. Wala to, balik natin to. Binalik ko yung control. Tinisting ko, ganun pa rin. Pero duda. Medyo ako parang ayaw makisama ngayon. Dapat kasi, di ba, pinalitan ko na agad. Kaso lang, nung pag tinisting ko sa tester, okay siya Ngayon, itong ginawa ko, kasi nga ganun pa rin, ginawa ko, hinatak ko yung socket. Yung control nandyan pa rin Ayun nandyan pa rin siya Ito pa rin yung knob Pinutol ko yung socket, tinatak ko. Tapos, dito ako naglagay. Lagi niyong tandaan, yung sa pinakaunang pin, dito, pag nakaganyan ka, sa kaliwa, is ground yan. Number 2 sa gitna, out. Number 3, is in. Ito, control natin to Pares to 10K. Ngayon, tingnan nyo kung ano mangyari. Parang naging normal siya. Ngayon, sumisignal siya off ko muna yung control. Yan. Sabahan natin. Lagyan ko lang ng saping kasi baka mamaya bumagsak yan sa may output. Okay, tingnan nyo tingnan nyo yung mangyari. Tingnan nyo kung magpo-protect pa. Pinipihit ko siya dito Tapatay-patay ko yan Hindi nagpo-protect ko. Mapapansin nyo. Di ba? Itong control na to, pamalit ko nga sana to kasi may lagari na nga siya Pero working yan. Nakita nyo nagpo-protect? Hindi, di ba? Hindi, di ba? Pambira Mukhang sa control nga. Tama nga yung duda ko kanina. Samantala nagdududa na nga ako, hindi ko pa pinalitan. Kasi mukha siyang bago pa
Tapos pag ni-steer ko talaga siya, buo eh. Huh? Wala naman oh. Hindi ba? Oh. Ginagalaw-galaw ko to dito oh. Pambira na yan. Stop natin. Hirap pa naman magbaklas nito, sobrang bigat. Kailangan mo pang iangat papunta doon oh. Okay, balik ko tong socket. Ito, dudugtong ko ulit to. Tsaka natin palitan yung control. Bira na yan no. Nabudol ako doon ah. Traidor yung control na yun. Para mas mabilis yung video natin, tinanggal ko na. Medyo bago na mukhang luma. Dito yung galing ha. Yan, pinutol. Sakto, kanina, di ba may tabas yung knob natin. Ngayong, itong shaft niya. O yan, pinutol ko na lang diretso. Ayan o, grinder natin o. Minsan kasi yung nakakasira dito or mabilis masira yung control, napapansin ko sa mga yung grind. Pag ginagrind mo kasi siyempre carbon lang ito, naaalog siya. Ayan, 10K parehas to. Tapos parehas top moon. Ayun, palitan natin. And then, pakita ko sa inyo mamaya yung galaw niyan. Try ko kung kaya ko ipakita sa inyo. Okay? Okay, balik na natin tong control. Pinahirapan tayo. Ngayon, tingnan natin. Sana maging okay, di ba? O, tingin ko okay na ito. Okay? Ito. Napiki ako nito ah. Pag check mo, ay hindi ko pala naipakita sa inyo. Kaya kuhan ko muna, papaganahin ko muna. Ngayon, kanina pa yung laptop natin, kanina pa gumagana yan. Ito, channel 2 agad tayo. Okay. Pitpitin natin. Para mas makita nyo. Wala na di ba? Kanina pag ginagalaw mo yan pababa, saka siya nagpuprotek eh. Diba? Diba? Yun lang. Napiki tayo. Napiki pala ako. Ako lang. Hindi pala kayo. Amira pero hindi ko pala maipakita sa inyo to kasi isang kamay lang gamit ko. Basta, uy. Kuntik na Patayin mo na. Gogi. Kuntik na. Buti hindi nagkuhan. Nadisgrasya. Makakadisgrasya po. Pambihira na yun. Muntik na. Buti hindi sumampa yung bakal niya. Mas na okay na madadali pa sana. Okay. Yan na, working na. Channel 2. Wala na, hindi na nagpo-protect Channel 2, goods naman yung channel 2 eh. Yan, isa talaga sa napapansin ko yan yung grinder minsan sa shafting. Minsan nakakasira rin or mabilis masira. Ngayon, ang kulang na lang dito ay ito, ibabalik ko yung tornilyo ng transformer, itali na maigi. Tsaka i-compressor kasi sobrang dumi. Puno na likabok. Yung fan kasi nito papunta sa loob. Kaya mabilis siya magkaroon na likabok. Yun lang yung ginawa natin. Nirecondition natin yung input buffer niya kasi maingay. Tapos, yung isa nga kanya, para halos wala siyang audio eh. Tapos yun, napiki tayo ng isang, ano ba yung control na yun? Talagang kayo. Eto. Eto, napiki tayo nito. Okay. Bali, okay na. Sana, sir ng taga Pampanga. Bali, okay na itong Lexus audio mo na MA-18. Okay, and then sana nakapagbigay idea rin tayo sa mga kapwa natin, technician na medyo bago-baguhan lang, di ba? Baka sakali may encounter nyo yung ganitong klaseng unit. Kahit pa paano, hindi na kayo gagalaw sa board. Doon lang sa may input buffer, tulad niya kanina, ang ingay ng tunog niya sa input buffer. Buti wala tayong pinalitan doon, wala tayong pinalitan. Bali, siguro cold soldier dahil sa matagal na, ininang lang natin. Tapos yung switch, nadaan pa sa may contact cleaner. Tapos dito lang, medyo napiki tayo dito. Kaya minsan mas maigi talaga na i-actual mo kaysa yung minsan check mo okay pero pag kinakabit mo is nagmamalfunction siya. Ayun, promotion bago tayo magtapos syempre. Shop natin sa Solid G Electronics Repair Shop number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin so hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then syempre paki-share na video natin sa may Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.